Hi everyone! For today's tutorial, I show you how to use Microsoft Teams in Office 365 to share and manage videos easily. So ano ba yung purpose ni Microsoft Stream? So Microsoft Stream is a secure video sharing platform for your organization. It's perfect for training videos, recorded meetings, and educational content. So, lahat po ng mga videos na sinishare ko sa inyo, using this tutorial, dito ko po yan lahat nire-record sa uh, Stream, Microsoft Stream. So, syempre si Microsoft Stream, dito rin yan galing pa kay Office 365. So, sa Office 365, if ever na wala pa dito sa gilid yung stream nyo, kasi yung sa akin madalas ko gamitin, kaya nandito na siya sa gilid. So if ever na wala pa, just click apps. So pag kinlik niyo si apps, lalabas na lahat nung apps na package ni Office 365. Then kung hanapin niyo lang si Stream, so syempre alphabetically arranged siya, punta lang kayo doon. So share videos of classes, meetings, presentations, and training sessions. So nung times na gumagawa pa tayo ng mga video lessons, so dito yon at saka yung mga online lessons natin na recorded, so ito rin yung best na gamitin. So, syempre once na launch na natin si Stream, so ito na yung kanyang kalalabasan. So andito na yung mga recently and edited mo, andyan na lahat ng mga view mo. So actually nakagawa na ako ng stream recording screen before. So this is 2021 pa yata nung siya ay ginawa ko. So lahat yan nandyan na yan. So lahat nung in-upload mo dyan, lahat nung pwede mong makita rin ng mga videos na gawa ng ibang taga-organization mo rin. So, makikita mo lahat dyan. So, this time, so gagawa tayo. So, pwede ka mag-upload, pwede ka mag-screen recording, pwede namang camera recording. So, syempre, kapag ka-desktop yung gamit mo, yung camera din ng desktop. Or pwede naman yung mga plug and play. So, ito naman yung iyong playlist, if you have playlist. So, ako kasi, dahil nagsisimula pa lang ulit ako, wala pa akong playlist na ginagawa. So, dito muna tayo sa screen recording. So, ito kasi talaga yung mostly gagamitin natin. So, screen recording, so click mo lang siya, so lalabas na yan. You'll pick a screen window or tab recording will start automatically for optimal quality. Ensure this tab is in view while recording. So, hindi mo siya pwedeng i-close. So, just like yung sa akin, naka-open lang din siya. Hindi ko siya, eto yung sa akin, recording. Ayan, recording siya. Hindi ko siya pwede i-close. So, syempre, pag kinlose ko siya, may stop na rin to, di ba? So, punta tayo dito sa tutorial. Balik tayo dito sa tutorial natin. So, dito, pwede mong i-on si camera, pero since camera shy nga ako, so hindi natin i-on si camera. Then we have the mic, the screen, the script. So, if you prepared a script, so pwede mong ilagay dyan yung script mo para pwede mo siyang basahin. So, since ako pinrint ko yung script ko para hassle kasi pag nandito rin sa screen yung yung script mo. Unlike kung hawak-hawak mo yung script mo, mas maganda, di ba? So, start screen recording tayo. So, ano ba yung Microsoft Edge tab? So, Microsoft Edge tab. So, syempre, ito yan. So, pwede mong piliin dyan kung ano lang yung gusto mong i-record. Okay? So, balik tayo doon. Then, so yan, mamimili ka lang dyan kung gusto mo Google. So, si Google lang yung marirecord mo. Then, window. So, ano ba yung window? Window is kung ano lang yung gusto mong makita. O, halimbawa tayo, ang gusto ko lang makita mo is ito. So, kahit anong galawin ko sa laptop ko, hindi mo makikita yung ibang ginagalaw ko dahil ito lang yung gusto kong makita mo. So, yan at yan lang din ang lalabas sa screen ko. So, yan, pwede ka pumili dyan kung ito naman yung gusto mo, yung Canva mo. So, yan lang din yung makikita mo dun sa screen mo. Then, entire screen, for beginner, I suggest ito yung gamitin niyo yung entire screen. Bakit ito yung sinasuggest ko na gamitin niyo? Kasi dito, hindi ka malilito. Asan na ba ako?
ano na ba yung gagawin ko, ano na ba yung isi-share ko. Parang normal lang, normal ka lang na nagko-computer, gano'n, para walang hassle ba. So, entire screen, then share. Then, pwede mo siyang i-hide. So, pag hinide mo, hindi na makikita sa video mo yung nire-record mo. So, ayan na siya. And then, so bakit siya ganyan? Kaya siya ganyan kasi nandito tayo sa page na to. Pero kung nandun ka sa iba, so syempre, hindi mo makikita yung nire-record mo doon, di ba? But anyway, that's okay. So, if ever naman nabubuksan mo yung camera mo, so meron yan na pwede mo siyang ilagay kung saan mo man siya gustong ilagay. So since naka-disable yung camera natin, hindi natin makikita si camera kung saan natin siya pwede ilagay. And then if ever natapos ka na, so syempre once na you are done with the recording, dito ka na pupunta sa stop sharing. So stop mo na siya. Pagka-stop mo, yan. So, click natin yan. Post na natin yan. So, pag tapos mo na siya, just click finish. Halimbawa, natapos mo na siya buo. So, just click finish. Pagka-click mo kay finish yan, preparing your recording, then pwede mo nang i-click si download. Pag-click mo kay download, so lalabas to. Paglabas niyan, save as, close muna natin to. So, save as, then pwede mo nang lagyan ng file name. So, for example, tayo is sample lang. Then, lalagay ko siya dito sa videos. Kasi lahat ng ginagawa kong videos, so dito ko nilalagay para meron lang siya isang lagayan. So, then save. Okay. Then, pwede mo na siyang puntahan. So, puntahan natin, sample. O, ayan na yung sample natin. So, pag hinide mo, hindi na makikita sa video mo yung nire-record mo. So, ayan na siya. So, forward natin. So, bakit siya ganyan? Kaya siya ganyan kasi nandito tayo sa page na to. Pero kung nandito na sa iba, so syempre, hindi mo makikita ayan, nakita nyo, di ba? Nire-record mo doon, di ba? But anyway, that's okay. So, if ever naman nabubuksan mo yung... Okay. So, that's all for, thank you for today.